And good morning everyone. Welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayong umaga ay babalikan ko yung aking project doon sa Cavite. So umaga ako ngayon, bali 5:20 ng umaga. So guys, samahan niyo po ako sa aking project sa Cavite. Sa mga bago pa lang po na papadpad sa aking channel, pakisubscribe po upang lagi po kayong updated sa aking mga i-upload na mga video. So yun guys, nandito na tayo sa project natin sa Cavite. Ayan, kalatag yung ano dito yung kanyang panghiwa ng mga plywood para dun sa cabinet. Ito din yung ginamit dun sa Valenzuela nung isa kong project na natapos doon. So ayan, bisitahin natin dito. So dito ay mayroon ng tiles, yung lababo dito sa labas. At dito sa loob ay may mga cabinet na dito. Pero dahil nga sa ayun, ay forma na niya yung mga cabinet, mayroong mga pagbabago. Ito, lilipat yung ano ko dito, yung utility box, itong para sa oven, dito na siya. Then dito mayroong siyang truck socket, yung mahabang saksakan na pwede mong i-adjust yung mga saksakan niya. Tapos dito magkakaroon siya ng outlet para doon sa kanyang filter ng tubig. At ito yung aking sa range na abot nung ito. So i-adjust ko yan kasi halos dito siya tumapat yung pinaka ano niyan to, division niya ng cabinet. So ito, uusap ko to dito pa banda. So sakto itong taas, 60 cm yan mula doon sa finish floor. At ito, sakto lang yung ano niyan, taas ng box na yon. Sakto lang pag nilagay ko dito banda yung 60 tatapat. Then ayan yung aking para dito sa range hold supply na takpan na dyan. So bubutasin ko na lang yan. So wawiringan ko na rin yan mamaya. So yan yung mga unahin ko. Yan yung medyo critical kaya yan muna yung unahin ko. A few inches later. So yan guys, nagawa ko na itong in-adjust para sa oven, then yung para sa truck socket. So yun, para sa range, yan, ilipat ko na, nawiringan ko na yung sa range hood nya. Yun, nalagyan ko na rin ng devices. Then ito para sa supply ng filter ng kanilang tubig. Yan, nalagyan ko na rin ng ano yan, wire. So may tubo kami dyan dati, pinick up ko lang. Actually tumagos yan dun sa kabila. So inano ko na lang yan, pinick up ko doon, tapos winiringan ko na rin. Then so kanina kasi may meeting, nandito yung owner nitong bahay. So marami kaming pinag-usapan na kakabit ng mga ilaw. Then mayroon mga pagbabago. Kaya sa sunod na pagbalik ko, yung mga napag-usapan namin ay saka ko siya ikakabit. So yun, bisitahin natin saglit yung sa taas. Bali dito sa hagdanan, yan yung mukha niya. Halos tapos na dito ng painter. So try natin magpailaw kasi medyo madilim. Okay. Halos malapit na matapos yung pagpipintura dito. Konting-konti na lang. Then yan. Yan na yung ano niya, mukha ng ating project dito guys. Uy, bakit? So kalasing ko ito, medyo sumisikip, baka may hindi naka-align, matigas pindutin. Ayan. So dito, kasi naglagay sila ng cabinet dito, yan, tinamaan yung ilaw ko. So napag-usapan namin, i-adjust ko dito ilaw, then maglalagay ako ulit ng dito isa. So ka-align nitong isa dito na ililipat ko, then okay na siya.
Tapos, yan. Yung iba dyan gagawin ko sa CR ay saka ko na siya balikan. Yung kama ng owner, o yung kliyente natin. Ito. So, bali pina-customize nila yung kanilang katre. Then, dito, mga ilaw dito, wala nang pagbabago. Yan na yan. So, yung cabinet niya, okay na. Naka-install na yung cabinet. Yan. So, punta natin sa third floor. Halos okay na din dito. Okay, so okay na yung gabay ng hagdan. Yan, okay na. Yung kanyang apakan. Dito, ito yung isang pagbabago. Tatanggalin ko to, papalitan ng ilaw. Yung ilaw na center right dun sa living area, yun yung ikakabit dito. Then bumili sila ng bago para doon sa living, kapalit ng isa. So, yun yung mga pagbabago. Then, bumili din siya nitong kanyang lampshade. So, ilalagay yan dyan. Then, doon sa kabila, bumili siya ng pinaka-accent light niya. So, nakadrop yung ilalagay nating ilaw dyan. Kasi may abang ako dyan. So, lalagyan natin yan doon. So, maglalagay siya ng side table dyan. Yan. So, yun yung mga aabangan natin. Aabangan nyo mga pagbabago o mga additional na mga gagawin natin. Then, dito, maglalagay ako ng isang ilaw para dito sa kanyang closet. Walk-in closet ay maliwanag kapag nag-ano siya dyan. Kumuha siya ng mga damit. Yan. At okay, tingnan natin sa CR. Okay, yung CR niya. So ito, konting-konti na lang. So alam ko granite ito, ilalagay dito. Ayan, saka yung faucet. Saka yun ilalagay kapag may granite na. Ayan guys, konting-konti na lang. Matatapos na ito. So, ayun yung mga kaganapan sa ating project. So, balikan natin sa ground floor. Yung para sa solar pala, eto. Nag-usap na kami nung contractor nito. Ayan, kasi nakabit na nila to. So, yung solar charge inverter nila, ayan, nakakabit na yan dyan. Yung unang punta nila. And then, ang isang hindi pa nakakabit yung kanilang backup battery. Yan. So, doon yan sa part na yon. So, magmi-meet ulit kami isang araw para tapusin na nila to. Kasi yung supply nung nito, yung panel nila nito. So, lalagyan natin ng supply yan dyan. Hatakan natin ng wire, feeder line natin mula doon sa labas. Yan. Dadaan yun dito. Then, mula sa ATS, bababa yan dyan. Tapos, papasok doon sa tubo ko na inabang. Papasok naman doon sa dito, sa panel board natin. So, yun guys. Yun yung mga natitira nating mga gagawin. Then, may mga ano pa pala ako dyan. Wall lamp. And then, doorbell pa. So, hindi pala kaya ng mga 2 to 3 days ito. Kasi may mga pagbabago pa. Then, CCTV pa. Kakabit ko pa yan. Then, ilaw pa dito. So, dito, tatlo dito. Tapos, yung para dito. So, follow na lang yon kapag ito nagawa na. Kasi may bubong pa to. So, yun lang guys. Maraming salamat sa patuloy na pag-suporta sa aking mounting channel. Ingat po tayo at God bless sa ating lahat.